We continue to pray for our country, the Philippines. Pagpalain niyo po ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Salamat, Panginoon, sa aming mga leaders. We speak blessings be upon them. And we pray for every government leader, national o local, na sila po ay magkakaroon ng tunay na takot sa inyo, Panginoon. Fear of God. Dahil alam namin, pag sila po ay may takot sa inyo, hindi po sila gagawa ng mga katiwalian. Salamat, Lord. We speak blessings sa aming presidente, sa aming vice president, sa mga senador, congressmen, mga governors, mayors, barangay captains. Lord, bless them. At we pray na hindi po sila nagre-rely sa kanilang sariling understanding. Give them wisdom as they govern our country. And we pray for a peaceful barangay and sangguniang kabataan election ngayong nalalapit na November. Panginoon, we pray for the preservation of the lives of our young people. Maging sa barangay, Panginoon, dito sa San Isidro, maging sa lahat ng barangay buong Pilipinas, Lord, maghahari po kayo at bibigyan ninyo kami ng mga leaders na may tunay na takot sa inyo. Ang hinihiling namin, Panginoon, hindi perfect leader. Ang hinihiling namin, leader na may takot sa inyo. Salamat, Panginoon, and we pray na maging mapayapa ang barangay at SK election sa November. Lord God, may mga plano ngayon ang mga politicians na kanilang imaniobra ang eleksyon na ito. Ngunit ngayon pa lang, ito po ay aming pinipigilan, sinisira in the mighty name of Jesus. Hindi sila ang masusunod. Ikaw, Panginoon, ikaw na Diyos, matuwid, hustisya, Panginoon, at ang iyong kalooban ang siyang masusunod sa buhay ng bawat mga Pilipino. Salamat, Lord. Mayroon man sa aming mga kapatid ngayon ang may dalang karamdaman. We pray for complete healing in the mighty name of Jesus. Lagnat, cancer, diabetes, kahit anong klaseng sakit, yuyuko at gagaling sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord. Thank you for the healing. Sa aming mga kapatid online, yung nasa ospital, dalawin niyo po sila, Panginoon. Ikaw po ang aming kagalakan. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Lord, maging sa mensahe po ninyo ngayong umaga, ako po ay tagapagsalita lamang. Lord God, gamitin niyo po ako, Panginoon, to deliver your message. Not my message, but your message. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Welcome po natin ang bawat isa. Welcome natin ang men's ministry. Ayan. Nasaan po ang ating men? Okay. Welcome din po natin ang ating women's ministry. Thank you, Lord. At i-welcome din po natin ang ating mga young people, ang youth ministry. Salamat sa Panginoon. And then ang ating children's ministry. Glory to Jesus. Salamat sa Panginoon. Mamaya po ang ating treasurer, si Pastor Ruth Ramos, magbibigay po sa atin ng update patungkol po sa ating nalalapit na po na anniversary. Kasi after sa ating family conference ngayong August 21, please, huwag ko nating kalimutan ang event na ito. So, ano na agad yun, no? Susunod na ang Thanksgiving, mga big event po. Kaya i-pray po natin. And then, hindi lang prayer. Inuutosan tayo ni Lord to participate. Amen? Mag-involve po tayo sa gawain ng Panginoon. So mamaya po si Pastor Ruth magbibigay po sa atin ng update kung ilan na po ang ating nalikom para po sa ating anniversary. Pero nagkasundo na po ang mga leaders, bibili po sila ng 2 lechon. Wow! Okay, salamat sa Panginoon. So mag-invite po kayo. Mga
Kapitbahay, kaibigan, pamilya, no? Kung hindi mo sila dadalo sa, wag po tayong ma-discourage to invite them. Wag po natin sabihin, pupunta lang yan sila dahil may pagkain. Wag po nating mamalitin yon kasi alam natin, hindi po natin alam paano kikilos si Lord sa buhay nila. Alam ba ninyo, sinasabi ko sa testimony ninyo, di ba? Bumalik po ako sa testimony ko noon. Nung ako po yung unang ini-invite sa church, bumalik ako sa church dahil sa saging. Nung ini-invite po ako ng aking kapatid na pumunta doon sa church na sinasalihan niya, it was our first time to join that Christian fellowship. No? First time ko po yon. And then nung ako po ay lumabas na dahil hindi ko naintindihan kung ano yung pinipreach doon sa screen. Puro English. Akala ko kasi in-invite kaming manood daw ng movie. Akala ko naman noon pag movie, akala ko Superman, yung mga gera. Manood pala, preaching pala yan. Hindi ko alam, preaching pala yun. So, nandun ako, nakaupo, nanonood. Elementary pala ako noon, English yung preaching. Mga katabi ko, amin, ako hindi ko maintindihan yun. Ano ba yung sinasabi ng taong yun? No? Yun talaga ang description ng taong tulad, yung talagang bulag ka pa sa katotohanan, sarado pa yung isip mo. Kaya I've decided, lalabas na lang ako, uuwi na. Tumayo ako, pagdating ko sa pintuan ng church, sabi ng pastor, huwag muna kayong uwi kapatid dahil mamaya po mag-serve tayo ng nilagang saging. Sayang naman yung nilagang saging, di ba? Bumalik ako doon sa upuan ko. At dahil sa nilagang saging na yun, pabalik-balik na ako sa church. Kaya, pag nag-invite kayo, wag ho tayong mapapagod. No? At wag ho nating i-declare. Sabihin natin, pupunta ka sa church, makakarinig ka ng Word of God. No? So, mahal sa Thanksgiving natin, maging sa sa conference, ngayong 21, you can invite them. Kasi wala po itong bayad, ha? Kaya pag nag-invite po kayo, kayo na lang din po sa lunch, tanghalian. Kasi kanya-kanya tayo sa tanghalian, no? Magdala tayo ng tanghalian. So, although ang church may isa-serve tayong snacks, pero sa main na pagkain talaga sa tanghalian, sa inyo na po yon. Magsaserve lang po ang church ng snacks, okay? So, mamaya, si Pastor Ruth, hallelujah. My topic today, the title of my message, The Greatest Reason to Rejoice. Pinakamalagang dahilan, bakit tayo magiging magalak, matuwa, magsaya, mag-rejoice palagi. Alam ba ninyong may isang dahilan lang na binigay si Jesus dito? Hindi pera. Hindi ang tagumpay ng ministry. Basahin natin ang Luke ngayon, chapter 10. Ang binigay ni Jesus doon na dapat dahilan na mag-rejoice tayo is that ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Sa langit. Pag nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit, ang ibig sabihin noon, kapatid, namumuhay ka pa lang dito sa lupa, ang pangalan mo nakarehistro na sa langit, may malinaw ka ng destination. Kaya dapat maintindihan natin, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, kasi ito yung pinakamahalagang mensahe na dapat totally, mga anak ng Diyos, na iintindihan natin ang ating kaligtasan. Mamaya po, gusto kong babasagin yung minsan yung mga teachings na nare-receive natin patungkol sa kaligtasan. Babasagin ko po yan through the Word of God. Kasi mahalaga po yon. Pagdating sa kaligtasan, maging pagdating sa ating buhay Kristiyanos, ang ating batayan hindi po ang tradisyon. Ang ating batayan hindi po kung ano ang sinasabi ng pastor, ng ministro. Only the Word of God. Amen? Pag may nagsasabi sa inyo
nagtuturo sa inyo na maliban sa Word of God, pwede pa nating gawing basis, lalo na sa ating pananampalataya sa Panginoon, hindi po yan totoo. Kasi only the Bible ang ating batayan. And this is complete po ito. At binigay ito ng Panginoon para po sa ating lahat. Kung may mga bisita at first-timer tayo ngayon, kapatid, challenge po tayo ng Panginoon na magbasa ng kanyang salita. Ito po ay kanyang love letter sa atin para hindi tayo mapapahamak. The Lord, mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At kung tayo mapapahamak, sabi nga ng isang preacher, kung ang tao ay mapupunta sa impyerno, hindi dahil ang Panginoon mismo ang nagdala sa kanya sa impyerno. Ang tao na mapupunta sa impyerno dahil choice, decision niya yon. Sinabihan na tayo ng Word of God. Paano tayo maliligtas? Paano tayo makaiwas sa apoy ng impyerno? Pero kung hindi tayo maniniwala nito, wala pa rin. Kaya hindi si Lord ang magdadala, ng tao pag na-impyerno, hindi si Lord ang magdadala sa kanya sa impyerno. Siya mismo. Dahil sa kanyang maling desisyon. The greatest reason to rejoice is not about, hindi dahil maganda ang trabaho mo, blessings yun. Hindi dahil masaya ang family mo, hindi dahil lumalago ang ministry mo. Ang sabi ni Jesus, mas mag-rejoice ka dahil ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Basahin po natin ang Luke chapter 10. Babasahin ko po, okay? Ang main verse na gagamitin ko ngayon ay nasa verse 20. Ngunit para po magkakaroon tayo ng konting background, magbabasa po ako, magsisimula sa verse 1 hanggang sa verse 4 at tatalon po tayo sa verse 17 hanggang sa verse 20. Bawat verse, magbibigay po ako ng konting paliwanag. Salamat po pala kay Sir Emilio Trinidad. Siya po ang ating tagapagbilang ng ating attendance every Sunday. Sir, huwag kang maglala, malapit na. Malapit na, babalik si Lord. Pero bago siya babalik, gusto naming masaksihan. Sir, di ba? Habang hindi pa nag-expire ang aking lisensya, maririnig namin yung I do. Nandaya yan one time sa kanyang Facebook eh. Nag-post siya ng engaged na daw. Hindi pala siya yon. Maraming nadaya. Nag-ano ka ba na, Sir Emilio? Nag-repent ka na? Okay? Verse 1, pagkatapos nito, pumili ang Panginoong Jesus ng 72 tagasunod, so 72 na mga disciples, at sinugo ang mga ito ng dala-dalawa sa mga bayan at iba pang mga lugar na pupuntahan niya. Okay? So, dito pa lang sa verse na ito, malinaw po na ang utos ng Panginoon to go and share the gospel to make disciples ay hindi lang po para sa 12 disciples. Kasi this time, bago itong 72 disciples, bago ito, yung 12 disciples ni Jesus, si Peter, si John, kasama na nga doon si Judas, una na po silang inutusan ni Lord. So, ibig sabihin, si Lord, ang kanyang utos, na ibahagi ang kanyang salita buong mundo, ay hindi lang ito para sa naunang mga disciples, kundi ito ay para sa lahat. Kaya inutusan niya ang 12 at may dagdag na 72 disciples, inutusan din niya. Kaya please take note, tayong lahat ngayon na tumanggap kay Kristo, ito pa rin ang ating responsibility. Amen? To go. Ang go, ibig sabihin, humayo ka. At not necessarily
na pumunta ka pa ng ibang bansa. May kapitbahay ka. Naghihintay na lang yan sa'yo. Yung kasama mo sa trabaho. Go and share to him the gospel. Okay? But if the Lord tells you to go abroad, to share the gospel, to be a missionary, that's napakaganda po. That's a privilege po. Okay? Pero itong utos ni Lord, okay? Not necessarily you have to go to other places. Kasi mismo, sa loob pa lang ng community natin, sa loob pa lang ng barangay San Isidro, or mabuhay, or mamatay. May barangay mamatay ba rito? Wala no, mabuhay lang, mabuhay. Marami pa rin ang mga nangangailangan ng Panginoon. And these people ay naghihintay lang talaga sa iyo eh. Nasasabihan mo ng Word of God. Okay, so, verse 2, sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Shortage po actually tayo ng workers. Kasi napakalawak po. Marami pong kaluluwa. Itong kaluluwa, harvest field ito at napakalawak. At kukunti lang po yung mga harvesters. Ang harvesters, tayo po yon. At maliban na konti lang, no? Wala tayong sapat na time. Why? Nakatunga nga sa cellphone. Nandoon sa Facebook palagi. Okay lang kung nandoon sa Facebook palagi kung nagsishare ng gospel. Iba ang sinishare. Hallelujah. So, konti lang. Kaya, ang sabi ng Panginoon, you have to pray para mas marami pa ang mga mag-share ng Word of God. Kasi, itong anihin, pag hindi natin sila maani ng tamang panahon, ito yung mga taong mapapahamak sa impyerno. Share to them, okay? Verse 3, sige, lumakad na kayo, ngunit mag-ingat kayo dahil tulad kayo ng mga tupang isinugo ko sa mga lubo. So, si Jesus, nagpadala ho siya ng mga tupa, no? Para mailigtas ang mga lubo. Pero si Satanas, nagpapadala ng mga lubo na nagkakatawang mga tupa. No? Ito yung mga lubo na nagkakatawang Kristiyano. Lubo na ang damit Kristiyano. To destroy the church. Pumapasok sa church at kung ano-ano ang mga ginagawa upang hatiin at sirain ang church. But no one can stop the work of God. Amen? Huwag kayong ito yung isa sa utos ng Panginoon, huwag kayong magdala ng pitaka. Pag pitaka, anong agad ang pumapasok sa isipan natin? Pera, di ba? Bag o sandalyas at huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa pakikipagbatian sa daan. Very clear ang instruction ng Panginoon. Huwag na kayong magdala ng pera, huwag na kayong magdala ng bag, huwag na kayong magdala ng extra na mga gamit. Bakit kaya? Kasi kung tayo ay inutusan ni Lord, ayaw ho niyang ma-divert po ang ating atensyon. Ang kalooban ni Lord, focus tayo sa kanyang inutos sa atin. Ang sinasabi ni Lord, pag tayo inutusan, huwag ka nang mag-abala kung ano ang kakainin mo, ano ang isusuot mo. Si Lord ang nag-utos sa'yo, siya ang bahala sa'yo. Ang gusto niya, concentrate tayo doon sa kanyang pinag-uutos sa atin. And what is that? Share the Word of God. At alam niyo, sinabi niya ito, huwag kayong magdala ng pera, ng damit, or anong bagay extra. Hindi lang niya ito sinabi sa 72 disciples. Maging sa 12 disciples. Kung basahin mo doon sa Luke chapter 9, nung nagbigay si Jesus ng instruction sa kanyang 12 disciples na humayo, ganon din ang kanyang inutos. Huwag na kayong magdala. Kasi sigurado,
hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Doon sa mission field, hindi kayo mamamatay sa gutom. Si Lord na ang bahala sa lahat. At alam niyo, yung sinabi niya sa 12 disciples at yung sinabi niya sa 72 disciples, pagbasahin mo forward doon sa Luke chapter 22, I think that verse 35, may follow-up si Jesus doon. May follow-up siya. Ang sabi niya, nung inutusan o sinabihan ko kayong huwag nang magdala ng pera, ng damit, o mga personal na bagahe ninyo pagpunta sa mission field, nagkulang po ba kayo? Yan ang tanong ni Jesus. At ang sagot ng mga disciples, Lord, wala. Wah? Kasi si Lord hindi nagkukulang. Pag inuutusan niya tayo, hindi niya tayo ilalagay sa ere na hindi mo na alam, nangangapa ka na kung anong gagawin mo. No! Ang sabi ni Lord, focus ka lang. Ako ang magpapakain sa'yo. Ako ang magbibigay sa'yo ng titirhan. Si Lord ang may-ari ng lahat. At anak ka ng Diyos. Sinunod mo kanyang utos. Kahit nasa gitna ka ng disyerto, kung sinabihan ka ni Lord na pupunta ka doon mag-share ng gospel, bibigyan ka niya ng matitirhan na comfortable ka rin. Amen? At hindi ka mamamatay sa gutom. Dahil si Lord, sabi ng Psalms, the earth is the Lord's and everything in it. Kaya yung mga disciples, sinunod nila ang utos ni Jesus, katawan lang talaga ang dala nila. Dahil concentrate, focus sila sa pagbabahagi ng Word of God. At nung sa Luke chapter 22, nag-follow up si Jesus. Nung inutusan ko kayo, pumunta sa mission field at wag nang magdala ng pera, wag nang magdala ng mga extra bagahe, nagkulang ba kayo? Sabi ng mga disciples, Lord, wala. Umalis ang 12 disciples, bumalik silang 12. Kasi kasama si Lord. Umalis ang 72 disciples, bumalik silang 72 disciples, kasi kasama si Lord. Amen? Kaya lahat ho tayo, binigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Kapatid, ang pamilya natin, salamat sa trabaho. Pero sa totoo lang po, tatay, nanay, hindi po tayo ang nagpapakain sa ating pamilya. Si Lord. Don't worry. Tataas man lahat ng presyo ng bilihin at bayaran, mga bills natin, hindi pa rin kukulangin ang Panginoon sa kanyang provision sa iyo at sa akin. Pinapakain ka ng Lord 20 years ago. Napakamura pa ng bigas noon. Papakainin ka ni Lord hanggang ngayon, bukas at sa darating na mga panahon. At sasabihin mo, ang 1 kilo ng bigas aabot ng 1,000 pesos. No need to panic. The earth is the Lord's and everything in it. And the Lord, nagpo-provide siya sa kanyang mga mahal na mga anak, mga obedient. Hindi nakabatay sa exchange rate ng US dollar. Hindi nakabatay kung ano ang sitwasyon ng ekonomiya ng buong mundo. Ang kanyang provision ay nakadepende sa kanyang sariling kakayahan. And the Lord is powerful. With God, nothing is impossible. Amen? Kaya tayo, concentrate tayo ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Do not worry about, paano ko paaralin ang aking mga anak? Ang mahal na ng tuition, kapatid. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Surrender to the Lord. Ibigay mo sa Kanya ang pagtitiwala at hindi ka magsisisi. Kaya ito, napakalinaw. And then, ituloy ho natin.
Talon po tayo sa verse 17. Okay. Verse 17 tayo kasi masyadong mahaba kung isa-isahin pa natin. Masayang bumalik ang 77, itong hirap ng Tagalog minsan, no? Ang haba, 72 tagasunod. 72 na lang. Ni Jesus, sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan nyo. Wow! Testimony time. Bumalik ang mga disciples mula sa mission field. Lumapit sila kay Jesus, tuwang-tuwa, excited. Lord, grabe! Grabe yung experience namin, Lord. Mga masasamang espiritu. Yung masasamang espiritu, mga demonyo, hindi yung katabi mo, ha? Hindi yan masasamang espiritu. Okay? Mabait po yan na tao. Anak po yan ng Panginoon. Tuwang-tuwa sila. Lord, kahit mga masasamang espiritu, sumusunod sila sa pangalan mo. Okay? Kaya mahalaga po ang pangalan ng Panginoon. Amen? Sa ating ministry, wala ho tayong ibang dadalhin, wala ho tayong ibang ibabahagi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Pag may nagsasabi sa inyo na maliligtas kayo dahil sa pangalan ng aming leader na si ito, wag na wag po kayong maniniwala. Only the name of Jesus is powerful. At alam ng mga demonyo na pangalan lang ni Jesus ang kanilang sinusunod. Kaya tuwang-tuwa yung mga disciples. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit parang kidlat. Wow! Yung mga disciples sumayo, hindi natin alam gaano kalayo yung mga pinupuntahan nila. Pero sabi ni Jesus, nakita niya si Satanas. Capital S, ibig sabihin, si Satanas talaga yon. Every time we rebuke him in the name of Jesus. Nung ito'y ginawa ng mga disciples, hindi nila nakita yon. Hindi nila nararamdaman yon. Pero si Jesus, nakita niya si Satanas bumagsak. Parang kidlat. At hindi talinghaga yon. That's literal, I believe. And bakit alam ni Jesus yun? Kasi ang kanyang focus nandoon palagi sa kanyang mga anak na humahayo. Alam niya yun kasi sinusundan niya. Amen? At sabi ni Jesus, talagang totoo yun. Kaya bawat believers, tandaan ho ninyo. Okay? Hindi lang ho tayo niligtas ni Lord, but bawat isa sa atin, binigyan tayo ng kapangyarihan. Bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, binibigyan ho tayo ng kapangyarihan ng Panginoon to use His name. Kaya every time you use the name of Jesus, hindi makaka-resist. Ang kalaban dyan, ang masasamang espiritu. Talagang lalayas sila in Jesus' name. Kasi mayroong kang authority. At ang authority na yon, binigay lang ng Panginoon. Hindi para sa lahat, ha? Please, intindihin natin. Ang may kapangyarihan lang po na gumamit sa pangalan ng Panginoong Hesus ay yung mga taong tinanggap siya as Panginoon and tagapagligtas. Hindi lahat. Natatandaan niyo sa Book of Acts, yung 7 anak ng isang high priest. Nakita nila ang mga disciples, ginagamit ang pangalan ni Jesus to heal the sick, to cast out the evil spirit. Nainggit sila doon. Kaya naghanap sila ng yung taong nasiraan ng bait. Tama po ba yung Tagalog ko? Hindi ba yun masyadong matapang? Naghanap sila. At dinala nila sa bahay. At ang sabi nila, sa pangalan ni Jesus, na ginagamit ni Pablo ba yun o Peter? Si Peter yata. Lumabas ka sa katawan ng taong ito.
nagsalita ang demonyo using that man. Ang sabi ng demonyo, kilala ko ang mga disciples, si Peter, kilala ko. Si Jesus, kilala ko. Kayo, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Bakit hindi na kilala? Kasi ang mga taong ito, wala silang authority to use the name of Jesus. Alam ni Satanas kung sino lang ang mga taong may authority to use the name of Jesus. Yung mga walang authority, kahit sisigaw kayo buong mag-araw, mapapaos na lang, hindi kayo papakinggan ng masamang espiritu. Why? You have no authority to use the mighty name of Jesus. Kaya yung yung 7 taong yon, anong nangyari? Instead na yung masamang espiritu ang tatakbo, sila ang nagsitakbuhan. Lumabas sila sa bahay na hubot-hubad. Grabe! Kasi talagang, kung hindi sila nakaalis, nako, papatayin sila. Kaya wag nating paglalaruan at wag nating bibiruin ang masamang espiritu. Be serious. Kaya nga masama yan kasi walang mabuti talaga yan. Pero mga anak ng Diyos, natatakot sa inyo ang masamang espiritu. Kaya nagagalak yan pag hindi mo ginagamit. Weapon natin. Sandata po natin ang pangalan ni Jesus. Amen? Maglakad ka ng madilim, pwede mong gamitin ang the name of Jesus. Minsan lang, yung iba sa atin, ginagamit nga ang name of Jesus, sabay takbo. No? Naranasan niyo yun, no? Nung ako bata pa, bago pa akong Christian, tumawid ako sa tulay na nag-iisa. At lalo pag nasa gitna ka ng tulay, mararamdaman mas lalong lumalamig ang ihip ng hangin. Parang tumatayo yung mga buhok. Naranasan ko yung ginagaya. Nag-rebuke nga ako. In Jesus' name, sabay takbo. Hindi ko nga nakita kung sinong naunang tumakbo, ang demonyo o ako. Pero hindi dapat ganun. Amen? Use your authority. Okay, verse 18. 19. Binigyan ko, ito yung sabi ko sa inyo, binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas. So malinaw ho rito kapatid, ang ating kaaway ay hindi yung kapatid natin. Hindi yung kasama natin sa church. Ang kaaway natin hindi yung kapitbahay natin. Ang sabi ni Kristo, sino? Si Satanas. Kaya yung kaibigan mo, kapatid mo, or kakilala mo sa church, nangungulit sa'yo, rebukin mo yan in Jesus' name. Kasi hindi yan siya. Ginagamit lang yan. Ang tunay nating kalaban is spiritual, hindi physical. Amen? Hindi tao ang tunay nating kalaban. Ginagamit ni Satanas ang tao. Pero actually, hindi ang tao ang ating kalaban. Ang kapangyarihan ng kadiliman. That is why Jesus ay binibigyan niya tayo ng kapangyarihan to use His name kasi ito lang ang mabisang gamit natin against the power of darkness. The name of Jesus. At dito tayo ngayon sa verse 20. Ganoon pa man, sabi ni Jesus, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu. Kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Yes! Walang masama. Maganda po yun. Blessing. Nagiging matagumpay ang ministry. Dumarami ang ating mga kapatiran sa church. Dumarami ang nag-attend ng ating Bible studies. Marami na ho tayong nasabihan ng Word of God. Ang sabi ni Jesus, hindi niya sinabing huwag kayong mag-rejoice doon. Magsaya rin tayo doon. Pero ang ibig sabihin ni Jesus, mas magalak kayo dahil higit sa lahat
ang pangalan ninyo ay nakasulat na doon sa langit. Wow! Ano bang ibig sabihin nun? Kapatid, pag tayo po ay pumanaw na dito sa mundo, alam mo na kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Nakarehistro sa langit, ibig sabihin, pasok ka na sa langit. Ito yung pinakamahalagang gift na binigay ni Lord sa atin na dapat naiintindihan natin. Kaya kahit maliit ang bahay mo, hindi malaki ang sahod mong tinatanggap, minsan kinukumpare mo yung sarili mo sa iba, parang medyo mababa ka pa doon. But I tell you, kapatid, kung si Kristo nasa puso mo, ikaw ang pinakamayaman at ikaw ang dapat maging masaya sa lahat ng panahon. Dahil ang pinakamahalagang bagay dito sa lupa, naangkin mo na ang kaligtasan. Yun ang pinakamahalaga. Si Jesus, pumunta dito sa lupa, binigay ang kanyang buhay doon sa cross, hindi para magiging matagumpay tayo sa negosyo. No. Isa lang. Para ang sumampalataya sa Kanya magkakaroon ng kaligtasan. Itong mga pinaparana sa atin ni Lord na mga blessings, salamat sa Panginoon. But this should not be the basis sa ating tunay na kaligayahan, kundi ang ating kaligtasan. Pero mo ngayon pa lang, alam mo na. No? Sinabi ni Jesus, maggalak kayo dahil ang pangalan ninyo nakasulat na sa langit. Bakit? Anong mangyari kung ang pangalan ng tao ay hindi pa nakasulat doon sa aklat ng buhay sa langit? Anong sinabi ni Jesus? Hindi ko nasama doon, pero hindi ko nasama sa slide, pero sa Revelation chapter 20 verse 15. Revelation 20 verse 15. Ano ang sinabi ni Jesus? Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa lawang apoy. Impyerno. But look at you, look at us. Buhay pa lang tayo. Alam natin, kaya naniniwala ho tayo kapag buhay pa lang tayo, hindi man tayo perfect, pero ligtas na po tayo. Amen. At hindi yan dahil sa sarili natin, dahil sa Panginoon. At hindi po tayo nagmamayabang, naniniwala lang po tayo. Sa sinabi ng Panginoon, sayang naman, napakatapat mo sa paglilingkod ng Diyos. Napakareliyoso mo. Nagbibigay ka. Kung ano ang tradisyon ng church, ginagawa mo. Napakabait mo. Tapos pagdating sa kaligtasan, hindi ka pa sigurado. Sayang! Kung ganon, huwag ka na lang maglingkod. Useless pa yan. Pala eh. But tayo po nakaintindi na katotohanan. Wow, sabi ni Jesus, mag-rejoice kayo. Hindi dahil sumusunod sa inyo ang mga demonyo. Mag-rejoice kayo dahil ang pangalan ninyo rehistrado na sa langit. Yung sinabi ko kanina, gusto kong basagin yung mga maling mga tradisyon or mga katuruan na nare-receive natin mula pa noon hanggang ngayon. At kahit nandito na tayo sa church, minsan yung ilan sa atin, yun pa rin ang ating pinanindigan. So mga maling teaching about salvation. Unang-una, okay? Maybe hindi mo ito sinasabi, but ikaw personally, sa sarili mo, naniniwala ka rito. Ngayon pa lang kapatid, gusto ko nang baguhin mo yung pag-iisip mo at i-base mo sa Word of God. Okay? Ano yon?
maling paniniwala or teaching tungkol sa kaligtasan. Una, malalaman lang ng tao kung siya'y ligtas o hindi pag namatay na. Ako, ito talaga yung paninindigan ko noon. Kasi ito yung mga tradisyon or paniniwala na mana natin, nakuha natin mula sa ating mga magulang at sa ating mga ninuno. And I believe, ito yung paniniwala kong marami sa atin din. And I'm not sure kung hanggang ngayon, ganun pa rin ang paniniwala ninyo. Pero hindi po yan ang sinasabi ng Word of God. Okay? Malalaman mo ang kaligtasan, malalaman mong ikaw ay ligtas na hindi after your death. Ngayon pa lang, habang buhay pa po tayo, nandyan po kayo nakikinig at minsan inaantok, alam mong may kaligtasan ka na, ligtas ka na. Yun ang pinakamahalaga. You realize yung sinabi ni Jesus sa 72 disciples, sa verse 20, maggala kayo dahil ang pangalan ninyo ay nakasulat na. Yung sinasabihan niya, mga disciples, buhay. Hindi yun sa simenteryo. Kaharap niya yun. Galing pa lang ng mission field. Mga buhay yun. At sabi niya, mag-rejoice kayo dahil ang pangalan ninyo nakasulat na sa langit. Ang ibig sabihin, yun yung sinabi ko kanina, buhay pa lang tayo. Alam na po natin na tayo'y ligtas dahil yan po ang pinapaniguro at tinitiyak ng salita ng Panginoon. Mark chapter 8, verse 36. Mark chapter 8, verse 36. Anong sabi ron? Anong mapapala ng isang tao kung mapasa kanya ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Di ba? Sabi ni Jesus, Mark chapter 8, verse 36, ano ang mapapala ng tao kung mapasa kanya ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Kaya kung tayo po ay tinitiyak natin ngayon at sinasabi natin tayong ligtas na dahil naniniwala lang po tayo sa sinasabi ng Panginoon. At hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Amen! Yung mga pangalan nyo ba ay nakasulat na sa langit? I'm sure may ilan sa atin ngayon dito na still nagdadalawang isip. Hindi ka pa rin sure na yung pangalan mo ay nakasulat sa langit. May gagawin po tayong tamang desisyon para marehistro yung pangalan mo sa langit. At hindi ho maraming requirements sa kailangan. Mamaya po gagawin natin yan. Pangalawa, no? Ito, as I said, dito lang po tayo sa Word of God kung anong sinasabi ng Panginoon. Malalaman natin ang kaligtasan po, hindi after death. Kasi ang sabi ng Word of God, after death, pag namatay na ang tao, judgment. At sa judgment, haharap ka ni Jesus, titingnan niya ang buhay mo. Kung ikaw ay buhay pa, tinanggap mo ba siya as personal Lord and Savior? Yun lang. Dahil kung tinanggap mo siya as your personal Lord and Savior, yun. Matik yun, rehistrado, irerehistro ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Kaya, bago ho tayo maabutan ng kamatayan, mga kapatid, dapat sigurado at tiyak tayo na ang ating pangalan ngayon ay nakarehistro na sa langit. Hindi tayo nagpipray, pero hindi natin inasal. Minsan may mga aksidente. Whatever happens, ligtas na po tayo. Amen? So hindi po totoo na malalaman natin ang kaligtasan kung tayo
Malalaman lang po natin kung tayo'y ligtas na, pagpatay na tayo. Hindi. Habang buhay pa po tayo. Kasi gift po yun. Gift ito na ipinagkaloob ni Lord para sa ating lahat. Gift ito na pag tinatanggap mo, mag-i-enjoy ka sa buhay na walang hanggan. Gift ito na pinagkakaloob ng Panginoon para sa mga buhay. Para sa mga buhay. At pag tinatanggap mo ang gift na ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Malinaw sa atin yun. Kaya gusto kong i-base natin sa Word of God ang ating pananampalataya. Buhay pa po tayo, dapat sigurado at tiyak na po tayo sa ating kaligtasan. Yun po ang pinakamahalaga. Pangalawa, ang kaligtasan ay para lang sa mga mabubuti. Di ba? May mga ganyan tayo, hindi naman ako ano yan. Kasi masama ako kapatid. In the first place, walang mabuti sa buong mundo. Kaya nga, Romans 3:23, all have sinned. Ang lahat ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Kaya itong kaligtasan, pinagkakaloob ni Lord, hindi lang para sa mabuti. Para sa lahat, kaya kung anuman ang katayuan mo sa community. Kaya sabihin ng iba, ikaw ay kriminal, sinungaling, anuman ang klaseng kasalanan na meron kayo ngayon, kapatid. If you will just receive the free gift of eternal life, you will have it. Hindi pinipili ni Lord kung sino ang kanyang pagbibigyan ng gift na ito. Ito ay para sa lahat. Kaya kung tatanggapin mo ito, kriminal ka man, o ano man ang katayuan mo sa buhay, makasalanan ka man, pag tinatanggap mo ang gift na ito, babaguhin ni Lord ang buhay mo. Huwag ka nang maghintay. Magpapakabait mo na ako bago ko ibibigay ang buhay kay Lord. Hindi mangyari yon. Ngayon pa lang, ano man ang kasalanan mo, isuko mo na sa Panginoon ang buhay mo. Wala ka nang ibang gagawin. Just surrender your life to the Lord. Hindi ka magbabago sa sarili mo. Si Lord. In the first place, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Wala tayong kakayahan noon. Kaya kung ano man ang situation mo ngayon, sinungaling ka, makasalanan, chismoso, chismosa, tanggapin mo na si Kristo ngayon at pag tinanggap mo si Kristo, siya ngayon ang magbabago sa buhay mo. Kasi ang tunay na tumanggap kay Kristo, hindi mo talaga maiwasan. Baguhin mo talaga ng Panginoon ang buhay mo. Kaya nga, kung ikaw ay chismosa bago mo tinanggap si Kristo, hanggang ngayon chismosa ka pa rin, ay baka hindi totoo yung pagtanggap mo kay Kristo. Di ba? Palagi kong binabanggit ang chismis dito kasi noon pa, kahit sa panahon ng New Testament, ng mga unang disciples, may mga tao na talagang ganun. Nilalagnat pag hindi magchismis. Ba? Pero buong maghapon, magdamag. Hindi napapagod. Hindi nga napapaus. Nakakaingit din ng gano'n, no? Ako dito, isang oras lang nagsasalin. Kailangan ko nang uminom ng tubig, napapaus. Pero yung mga chismosa, ay buong taon. Pero kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ang i-chismis mo ngayon ang Word of God. Diba? Kung dati sinisiraan mo ang buhay ng ibang tao, ngayon, pinapahayag mo ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung may kapitbahay ka, kaibigan kang chismoso, chismosa, i-pray mo yan na magiging born again yan, kasi pag nagiging born again yan, effective yan sa ministry. Hindi yan mapapagod, magbabahagi ng Word of God.
Di ba? Bakit matahimik tayo? Tinamaan ba tayo? Hallelujah. Nakakalungkot kasi, no? Kasi minsan talaga hindi na iwasan na may mga nakakalusot, nakakapasok ng mga spirit of gossiping. At we always pray as mga leaders dito sa church na pag nakakarinig tayo ng chismis, wag ho nating sindihan lagyan ng panggatong. Ang sabi ng Proverbs, kusang namamatay ang chismis pag hindi mo ini-entertain. Pero pag ini-entertain mo, lalaki ang apoy niyan. Ay, oo nga no! Ganyan pala siya. Wala. Sunog buong bahay. Pero pag hindi mo pinapansin, hindi mo, naririnig mo, at sa'yo palang pinapatay mo na, mamamatayan. Amen? Pero pag na-born again ka na, kapatid, the Holy Spirit Himself will convict you. Sasabihin sa'yo, huy, tumigil ka na. Baka matatanggal yung dila mo sa kachichismis. Di ba? Tumigil ka na, masama yon. Ang anak ng Diyos kasi, every time na may nagawa tayong kasalanan, hindi ka mapapayapa eh. Kasi guguluhin ka talaga ng banal na espiritu hanggat hindi ka magsisisi. Oo, totoo yan. Naranasan ko yan. So, ang kaligtasan po ay ini-offer ni Lord para sa lahat. At para matanggap mo ito, ang gagawin mo lang, tanggapin mo. Kaya sabihin mong, kung ikaw ay government official, sabihin mong ilang malita na ang natanggap mo. Ilang ghost flood control projects na ang ginawa mo. Pero, pag tinanggap mo ang gift of eternal life na inihahandog ni Lord, babaguhin ang buhay mo. Bibigyan ka man ng malita. Ha? Hindi mo natatanggapin yun. Yung malita talaga, kukunin mo lang yung laman siguro. Ganun pa rin yung pastor. Hindi. Wala. Amen? Oo. Kahit maliit o malaki, kapatid, i-rebuke. Sasabihin ka talaga ng banal na espiritu eh. Kasi tinanggap mo na si Kristo. Tayo minsan tumatawa lang tayo, no? Pero in our own level, may mga ginagawa na rin tayong mga katiwalian eh. Di ba? Minsan kinokondemn natin yung mga leaders natin. Ito. Ang daming mga corruption. Pero in our level, hindi tayo nagiging maingat na nagiging corrupt na din pala tayo. And I know, nangungusap sa inyo ang Lord. Integrity. Karamihan sa mga tao ngayon, leaders man or members ng church, bumabagsak sa salitang integrity. Napakadali lang po mag-preach ng integrity. Ako minsan dito pag nag-preach ng integrity, alam mo minsan, pagdating doon sa, pag ako na lang, nandoon na po yung malakas na temptations. Pero alam niyo, minsan i-remind ka nyo, minsan, ano ba yung, may gagawin sana ako, hindi naman siya masama, pero it would reflect my integrity. Maliit lang yun. And then the Lord reminded me, oy, di ba nag-preach ka ng integrity sa pulpit? Di ba? Ano bang ibig sabihin ng integrity? Yung salita mo at gawa mo dapat magkasabay. Yung salita mo at gawa mo magkasama. Hindi magkasalungat. Amen? That's integrity. Si Mrs., noon pa kahit single pa siya, sinusubukan na talaga siya pagdating ng integrity. Kinakausap na siya ni Lord. Alam bang sa school, kahit isang page ng bond paper. Di ba sa school, maraming supply, pwede kang kumuha dun eh. Pwede kang manghingil ako, kahit isa lang naman eh. Ang dami-daming bond paper, isa lang naman. At saka gagamitin mo sa personal. Pero alam mo, kahit sa mga ganon, kinakausap siya ni Lord. Walang nakakakita. Kasi nga, isa lang yon. Pero doon pa lang masusubukan ang tunay na integridad. At pag nabihasa ka sa mga integrity sa mga maliliit na bagay,
ganon din sa mga malalaking bagay. Tayo, madalas tayo natukso pagdating sa integrity. Kasi pag may panahon, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, walang tao. Ayun na. Chance ko na ito. Di ba? Pagkakataon ko na ito. Tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa, hindi ka naman tumingin sa taas. Ang nakatingin, hindi sa kanan, sa kaliwa, ang nakatingin mula sa taas, kitang-kita. Mas malinaw pa sa drone. Amen? Kaya, hindi tayo tinatantanan ni Lord ng mga pagsubok para pumasa tayo kahit sa mga maliliit na bagay. Kumusta yung integrity natin? Kahit sa time, lahat ng aspect ng buhay natin. Ito, pangatlo. Maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ito talaga ang pinaka-common na misconception pagdating sa salvation. Kasi parang totoo naman, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero hindi yan biblical. Ang ating kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kasi walang mabuti sa atin. Hindi tayo qualified sa standard ng Panginoon. Pag tinanggap mo si Kristo, anuman ang kasalanan mo, susunod na po yung mabuting gawa. Yung mabuting gawa, resulta na lang yun. Bunga, prutas, nung pagtanggap mo kay Kristo. Pero hindi yan ang requirements para ako ay maligtas. Only through Jesus. Kaya nga, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kayo'y naligtas, hindi dahil sa inyong sarili. Hindi dahil sa sarili ninyong mabuting gawa. Para walang makapagyabang. Ito ay gawa, ito ay grace, biyaya ng Panginoon. Para maligtas tayo, ito yung misconception. Kailangan. Kaya yung iba, very, very religious. Ginagawa lahat tungkulin sa church, pero hindi pa rin alam. Para lang maligtas, pero hindi yan ang batayan. Not by good works. Amen? As I said, after you receive Christ, ang bunga doon yung good works. Kasi hindi pwedeng sabihin mo, tinanggap mo na si Kristo, ngunit 10 years later, ganun pa rin ang buhay mo. Ay hindi, dapat makita ang bunga. Diba? Dapat may bunga ang makita. And your good works. Hindi pwedeng tinanggap. Sinabi mong tinanggap mo si Kristo, pero sinungaling ka pa rin. Yung mga ginagawa mong kasama noon, ginagawa mo pa rin. Hindi ganoon. Kung talagang tinanggap mo si Kristo sa puso mo, susunod yung good works. Yung mga dati mong buhay, wala na. Kaya nga, 2 Corinthians 5:17, di ba? If anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone. Wala na yung mga luma. Bago na. Yung mga tumanggap kay Kristo. Kaya mali po yung para sa mabuti lang, no? Binigay ni Christ ang kanyang buhay para sa lahat. At sino man ang sumampalataya sa kanya, mapupunta sa langit. Amen? Okay, next. Ito, mabigat ito. Hindi ka maliligtas kung hindi ka member ng isang relihiyon. Common ito na misconception pagdating ng kaligtasan. Kapatid, lilinawin natin. Si Kristo bumaba dito sa lupa, hindi po siya nagtayo ng relihiyon. Basahin mo ang buong scripture. New Testament, kasi doon nag-start si Christ. Hindi po siya nagtayo ng relihiyon. At kung nagtayo man siya ng relihiyon,
Hindi niya kailangang ipako doon sa cross. Pwede niyang turuan ang mga tao. Sige, para maligtas kayo, mapunta kayo sa langit, magpasakop kayo sa relihiyong ito. Pero hindi. Ha? Wala. It's not by membership of any religion, but relationship. Ano man ang relihiyon mo, pag tinanggap mo si Kristo, sinusuko mo yung buhay mo sa Kanya, you have eternal life. Pero kahit gaano kakilala o kalaki yung relihiyon mo, kung hindi mo tinanggap si Kristo, kahit tinuturo nilang ligtas kayo dahil member kayo ng religion nila, naghihintay pa rin, kapatid, ang apoy ng impyerno sa iyo. Ayaw ko lang mag-isip kayo magkakaroon kayo ng false hope, maling pag-asa, na dahil ang member na ako ng relihiyon na ito. Alam mo, ang tao, palipat-lipat lang ng relihiyon. Palipat-lipat ng relihiyon, pero walang transformation. Kasi wala si Kristo. Okay? Hindi po totoo at hindi po biblical yan na pag member ka ng isang relihiyon, member ka ng relihiyon na ito, makakapunta ka sa langit. Hindi po yan ang tinuturo ni Kristo. Malinaw. Malinaw po ang John 14:6. John 14:6. Jesus said, Jesus hindi yung mga disciples, hindi si St. Peter, si St. Paul, hindi si St. Mary or whatever, whoever. Jesus said, I am the way. Hindi niya sinabing, Jesus said, my disciple, one of my disciples is the way. No, I am the way. Ako ang daan. I am the truth. Ako ang katotohanan. I am the life. Ako ang buhay. Walang ni sino mang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Kristo, napakalinaw nun. Hindi ho siya nag-introduce ng kahit anong religion. Ang religion ngayon, ginagamit lang ng tao para yumaman. Amen? Napapansin ninyo sa relihiyon? Talagang sa pilitan yung pagbibigay ninyo. Ibang relihiyon, di ba? Ay, grabe. Kahit yung sahod ninyo, personal na po yun. Dapat alam nila kung magkano ang sinasahod mo every month. Kasi kinukwenta nila, nagsasahod ka pala ng 100,000. Dapat every month, ito ang tapos, tinitingnan talaga nila yung record ninyo. Kung gagawin natin yan dito sa church natin, pakikialaman ko yung sahod ninyo, babalik pa kaya kayo next week? Hindi naman yan tinuturo ni Kristo. Yes, nag-encourage tayong magbigay kayo kasi yun ang tinuturo ni Christ. Pero pagdating kung magkano at pagdating kung pinapakialaman mo na yung personal life ng tao, iba na yun. At yung iba nagbibigay dahil part yan ng kaligtasan. Hindi yan. Pagdating sa kaligtasan, that's 100%. Gawain po yan ng Panginoon at hindi tao. Amen? Kaya pag may nagsasabi sa inyo, kasi hindi kayo kasama ng relihiyon namin, hindi kayo mapupunta sa langit. O, hindi kayo kasama ng relihiyon namin, hindi tayo magkakasama. O yeah, totoo talaga, hindi tayo magkakasama. Kasi kami sa langit, kayo impyerno. Diba? Stand firm, kapatid. Ito yung mga maling paniniwala natin na nasa isipan pa rin natin, kaya gusto kong burahin natin yon at i-base po natin sa Word of God. Acts 4:12. Acts 4:12. Anong sabi ron? Walang ibang pangalan na ibinibigay ang Diyos dito sa ibabaw ng lupa upang ang tao ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo. Malinaw yon. Hindi na kailangang i-explain po ba ng mahaba. Very clear na po yon. Only Jesus. At pagdating kay Jesus, siya mismo, hindi ho siya nagtayo ng relihiyon. Iniugnay niya tayo sa Diyos, relationship.
Maraming taong relihiyoso pero walang relasyon sa Panginoon. Dito sa atin ngayon, gusto kong tiyakin natin po ang ating kaligtasan. Last, hindi ka ligtas kung hindi Sabado ang samba mo. Amen? Totoo ba to? Ginagamitan pa tayo ng mga verse. Oh, di ba si Lord nag-utos Sabat? Si Paul, malinaw po ang sabi ni Paul. Tayo, wala ho tayong problema pagdating sa araw. Yung Sabbath day kasi na tinuro ni Lord sa Israel, very clear and specific po yun. Ang Sabbath day for my people Israel. For my people Israel. Sa atin ngayon, New Testament, lahat ng araw, Lunes hanggang Linggo hanggang Sabado, lahat po yan banal at si Lord po dapat ang maluwalhati sa araw na yon. Kaya sa atin walang issue kung anong araw tayo mag-worship sa Panginoon. Bakit tayo Linggo nag-worship? Hindi natin worship ang araw ng Linggo. Nag-worship tayo sa araw ng Linggo dahil ito ang binigay ng gobyerno na holiday. Pag ilipat sa Friday, idilipat din tayo sa Friday. Kasi sa atin, Linggo hanggang Sabado, lahat po ang araw na iyan ay sa Panginoon. Amen? Yan ang sinabi ni Paul, sa Panginoon. Kaya, pagdating sa araw, at lalo nang hindi walang koneksyon ng kaligtasan doon. Ibig sabihin, ang kaligtasan may work na ng tao. Amen? Only Jesus at kahit anong araw, pwede nating i-worship si Lord. Kung Sabado, ang holiday, walang problema, doon tayo. Amen? Kung Lunes, magbago ang isip ng gobyerno natin, officially, gawin nating batas. Ang ating non-working day, holiday is araw ng Lunes. Doon din tayo mag-worship. I-change natin ang araw ng worship day natin. Walang problema yon kasi lahat ng araw ay pagmamayari ng Panginoon. Walang problema sa atin. At hindi ho totoo yun na pag hindi ka nagsamba sa araw na ito, hindi ka maliligtas. Ano ka, sinuswerte? Hindi yan totoo, kapatid. Ang tao mahirap. Ginagawa, ayaw ni Lord na i-complicate. Ayaw ni Lord na i-complicate ang tao. Pero tayo lang talaga ang nagko-complicate sa ating sarili. Komplikado ang tao. Sinabi na ni Lord, ito lang. Gusto nating dagdagan. Gusto nating bawasan. Kasi gusto nating patunayan na talagang ang relihiyon natin ang tama. Hindi. Only Jesus. Amen? May nakuha tayo ngayon? Okay? Yung sabi ko sa inyo kanina, baka may ilan ngayon, dito sa loob, maging sa online, hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin kayo kung ang pangalan ninyo ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay. Kapatid, isang requirement lang po ang kailangan para makasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Isang requirement lang po. Ano yon? Ano yon? Si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Anong gagawin mo kay Jesus? Tanggapin mo ang kanyang alay. Ginawa na niya ang lahat doon sa cross. Sigurado ako na may buhay na may eternal life ako. Sigurado po ako ng aking pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay. Sigurado po ako na ang pangalan ng aking misis ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Sigurado po ako na ang pangalan ng aking anak ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Dahil kay Jesus. Anong ginawa namin kay Jesus? Tinanggap namin si Jesus as personal Lord and Savior. Kaya kayong mga nagdadalawang isip ngayon, alam na ninyo ang consequence. Una, sabi ni Jesus doon sa Luke 10:20, mas magalak kayo dahil nakasulat na ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. At ang consequence naman doon sa Revelation 20 verse 15, ang consequence pag hindi nakasulat ang pangalan mo,
Ano daw ang sabihin? Ano ang gagawin? Ihahagis sa lawang apoy. Grabe. Kaya ang registration, kailan? Mangyari ang registration? Ngayon. Ngayon, habang buhay pa po tayo. So, nais niyong maisulat ang pangalan ninyo, yung without, yung hindi talaga kayo nagdadalawang isip, tanggapin ninyo si Kristo ngayon. Yan ang katotohanan. Hindi bukas, hindi mamaya. Bakit? Hindi ho natin alam kung buhay pa po tayo mamaya. Hindi natin alam, baka mamaya babalik na si Kristo tapos hindi mo pa siya tinanggap. Maiwan ka talaga. At lahat ng maiwan dito, you miss the salvation. Kaya kung nais mong tanggapin si Kristo para makasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, magpakumbaba ho tayo. Tanggapin ho natin ang sinasabi ng Word of God. Kung talagang sincere o mula sa puso, ang pagtanggap mo kay Kristo ngayon, I would like to challenge you. Stand up. Tumayo ka in Jesus' name. Huwag kang mahiya. Yung katabi mo, hindi yan makakaligtas sa'yo. Only Jesus. Huwag kang mahiya. Dahil ang sabi ni Jesus, pag kinakahiya mo siya, ikakahiya ka rin ni Jesus sa harapan ng Diyos Ama. Tanggapin mo siya ngayon. Nais mong tanggapin? Tumayo ka at sumunod ka sa akin sa prayer na ito. Men, women, young people, children, salamat po sa mga nagtayo. Thank you so much. Salamat po. Salamat po. Okay? Let us all close our eyes. Okay? Mga kapatid, huwag niyong videohan yung mga tumayo ha. Please. Huwag ninyong i-video tapos i-post pa ninyo sa timeline ninyo. Hindi ho maganda yun. Okay? So, yung lahat ng tumayo, thank you, nakikita ni Lord ang inyong humility. So ngayon, sumunod kayo sa akin sa prayer na ito. Panginoong Hesus, ngayong oras, naiintindihan ko po ang iyong plano na kaligtasan para sa akin. Lord, nais ko po na maisulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kaya sa oras na ito, ako po ay nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko kayang linisin at baguhin ang aking buhay. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. At pumasok po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa aking buhay. Simula ngayon, ako'y maglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoong Hesus. At ngayon din, sinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan